Katatapos lamang nilang harapin ang isang biglaan at malupit na pag-atake mula sa Crimson Flame Dragon Clan. Bagamat nakamit ng Silver Dragons ang isang malaking tagumpay, napakalaki ng naging kapalit nito. Walang awa ang digmaan, at napakaraming buhay ang nasira. Sa matindi at mapanganib na labanan, 234 na matatapang at walang takot na mandirigma ng Silver Dragon Clan ang tuluyang nawala. Sila ang mga kasamahan nilang minsang nakipaglaban sa kanilang tabi. Mga kapatid sa laban na kasama nilang humarap sa buhay at kamatayan araw-araw. Ngunit hindi na sila kailanman makakabalik ng buhay. Iniwan nila ang kanilang mga buhay sa larangang iyon habang ipinagtatanggol ang kanilang mga kababayan. Bilang Supreme Queen ng Silver Dragons, labis ding nalulunod sa kalungkutan si Rosvisa. Mahigpit ang pagkakakunot ng kanyang noo, habang ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi niya maitago. Tahimik siyang nakatayo sa mataas na platform sa plaza habang nakatingin sa kanyang mga tauhang puno ng dalamhati. Seryoso ang kanyang mukha nang sa wakas ay magsalita siya. Paos ang kanyang boses, ngunit matatag pa rin. Tulad ninyo, masakit din sa puso ko ang pagkawala ng ating mga kasamahan na minsang nakipaglaban sa ating tabi. Pero dahil dito, tayong mga nakaligtas ay kailangang magpakatatag at muling bumangon. Ang mga namatay ay nakahanap na ng kanilang walang hanggang pahinga. Ngunit tayong mga buhay pa ay kailangan pa ring magpatuloy. Upang maayos na bigyang pugay ang mga nasawing bayani at kahit kaunti ay maibsan ang kalungkutan ng buong clan, kusang nagtipon ang mga Silver Dragons sa plaza. Maayos at tahimik silang nakatayo roon upang isagawa ang seremonya ng paglipad ng mga Spirit Lantern para sa mga namatay. Dahan-daang humaplos ang malamig na hangin sa buong plaza. Ramdam sa paligid ang katahimikan at paggalang. Bawat isa ay may hawak na Spirit Lantern na sila mismo ang gumawa. Tahimik silang nakatayo habang puno ng respeto at lungkot ang kanilang mga mukha. Ngayon, nagtipon tayo rito upang pakawalan ang mga Spirit Lantern na ginawa natin para sa kanila. Naway patuloy na magliwanag ang mga ilaw na ito at gabayan ang ating mga bayani sa kanilang pag-uwi. Naway ang kanilang mga kaluluwa ay magpakailanman makalipad ng malaya sa kalangitan. Pagkatapos magsalita ni Rosvisa, isa-isang itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay. Dahan-daang umangat sa hangin ang mga lantern na may pangalan ng mga nasawing mandirigma. Ang mainit na dilaw na liwanag ng mga ito ay unti-unting lumutang patungo sa madilim na kalangitan. May mga lantern na mataas, may mababa, at ang iba naman ay dahan-daang sumasabay sa hangin. Para silang mga bituin na nagkalat sa kalangitan. Sa ilalim ng huling liwanag ng papalubog na araw, napakaganda nilang pagmasdan. Ngunit sa likod ng kanilang kagandahan ay naroon ang matinding lungkot. Bitbit ng bawat lantern ang mga alaala, pangungulila, at mga dasal ng mga naiwan. Habang unti-unti silang lumilipad patungo sa malayong horizon, tila ba hinahatid nila sa kanilang huling paglalakbay ang bawat Silver Dragon na namatay sa digmaan. Sa wakas, natapos din ang mahabang seremonya. Unti-unti ring nabawasan ang mabigat na kalungkutan sa paligid, kahit kaunti lamang. Upang bigyang ginhawa ang mga espiritu ng mga namatay at bigyan naman ng gantimpala ang mga sundalong buong tapang na nakipaglaban, naghanda sila ng isang malaking victory banquet sa loob at labas ng castle. Puno ng masasarap na pagkain at mamahaling alak ang mahahabang mesa. Magkakasamang nakaupo ang mga mandirigma habang nagtataas ng kanilang mga baso at masayang umiinom. Cheers para sa ating mga nasawing kapatid. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng mga basong nagkikiskisan. Ang malalakas na sigawan ng mga mandirigma ay umabot sa buong plaza. Ito ay hindi lamang pag-alala sa kanilang mga kapatid na nawala. Isa rin itong pagpapakita ng kanilang saya at tagumpay matapos nilang manalo sa napakalupit na labanan. Napakasaya ng banquet. Hindi natapos ang tawanan at masasayang usapan habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang. Ngunit ang pinakadakilang bayani ng labanan, si Leon, ang taong nagligtas sa Silver Dragon Clan, ay hindi nakikisama sa kasiyahan. Sa halip, nagpunta siya sa isang tahimik na sulok. Tahimik siyang nakaupo habang maingat na karga ang kanyang mabait at napakaliit na anak na babae. Puno ng lamang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa maliit at napaka-cute na bata. Tila masaya ang maliit na bata na manatili sa tahimik nitong mundo at wala itong pakialam sa ingay ng banquet. Maya-maya, napadaan doon si Sherry. Agad niyang napansin ang mag-amang nakaupo ng magkahiwalay sa lahat.
Dahil dito, bumagal ang kanyang mga hakbang at lumapit siya sa kanila. Your Highness, isa rin kayo sa mga bida ng Victory Banquet ngayong gabi. Hindi ba kayo pupunta sa tabi ni Her Majesty? Hindi man lang itinaas ni Leon ang kanyang ulo. Ang buong atensyon niya ay nasa maliit na anak na karga niya. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata habang kalmado siyang sumagot. Mas gusto kong alagaan ang bata. Sinundan ni Sherry ang kanyang tingin. Napatingin siya kay Rosvisa na nasa gitna ng bangkot. Napapalibutan ito ng maraming tao na halos lahat ay nagyayaya sa kanya na uminom. Pagkatapos, nagpatuloy si Sherry. Maraming dragons ang gustong makita ang tunay ninyong mukha sa ilalim ng armor. Kung tutusin, isa rin kayo sa mga bayani na nagligtas sa Silver Dragon Clan. Nang marinig iyon, napatawa ng mahina si Leon. May halong kawalang gana at amusement sa kanyang mukha. Hindi ako bayani. Hindi ako karapat-dapat banggitin. Ngunit sa kanyang isip, hindi niya maiwasang mag-isip. Bakit parang lalo itong nagiging kakaiba habang mas naririnig ko ito? Isa akong human hero. Paano nangyari na pagkatapos kong makasama ang Silver Dragons ng 3 taon, naging Silver Dragon Hero pa ako? Tahimik lamang na nakatayo si Sherry sa tabi niya. Habang tinitingnan niya ang simple, kalmado, at hindi mayabang na kilos ni Leon, nakaramdam siya ng paghanga. Ang Prince Consort ay katulad ni Her Majesty. Pareho silang kalmado at hindi mahilig magpakita ng kanilang mga nagawa. Hindi nila hinahabol ang katanyagan. Ganito pala mag-isip ang isang tunay na malakas na tao. Simple lang ang gusto nila at hindi nila kailangan ng walang kabuluhang papuri. Isa talaga itong bagay na dapat kong matutunan. Maya-maya, itinaas ni Leon ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kabila ng maingay na mga tao. Nakita niya si Rosvisa na napapalibutan ng maraming bisita na sunod-sunod na nagyayaya sa kanya na uminom. Casual na tinanong ni Leon si Sherry na nasa tabi niya. Parte rin ba iyan ng trabaho ng Queen? Sumagot si Sherry. Magaling uminom si Her Majesty. Kahit sino ang magyaya sa kanya ng toast, tinatanggap niya ang bawat baso. Pero bihira mong makita si Her Majesty na talagang nalalasing. Tahimik na pinagmamasdan ni Leon si Rosvisa sa gitna ng mga tao. Alam na alam niyang kamakailan lamang nanganak ang Queen at hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang katawan. Pero kahit ganoon, pinipilit pa rin niyang tiisin ang lahat ng bisitang lasing na sunod-sunod na lumalapit sa kanya. Wala man lang siyang pagkakataong makapagpahinga. Habang pinapanood ni Leon si Rosvisa na matigas na tinitiis ang lahat para lamang mapanatiling maayos ang buong bangkot, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Mahina siyang bamulong. Halata namang hindi ka palubusang nakakabawi. Dapat mas nagpapahinga ka. Ang tanga mong dragon. Pagkasabi niya noon, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo at muling tumingin sa maliit niyang anak na nasa kanyang mga bisig. Sa mahinahon at malambing na boses, sinabi niya sa kanyang anak. Sa hinaharap, huwag kang gagaya sa mami mo. Kailangan mong balansehin ang trabaho at pahinga. Huwag kang magiging workaholic, kung hindi, mag-aalala si daddy sa iyo. Siyempre, hindi naiintindihan ng maliit na bata ang kanyang sinasabi. Kumikislap lamang ang malalaki nitong mga mata habang sapalarang iginagalaw ang maliit nitong braso. At biglang dama po ang maliit nitong kamay sa dibdib ni Leon. Agad namang nagkunwari si Leon na nasaktan ng sobra. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang dibdib at na umarte. Oh, wow, baby, ang galing mo. Hindi man ako nasaktan ni Constantine, nagawa mo naman akong saktan. Mas malakas ka pa kay Constantine. Napakainit at nakakatunaw ng puso ang eksenang iyon sa pagitan ng mag-ama. Maya-maya, isang maid na nakasuot ng mahabang damit ang tahimik na lumapit. Bahagya itong yumuko at magalang na nagsalita. Your Highness, oras na po para magpahinga ang young lady. Dalhin ko na po siya para matulog. Hindi maitago ang ngiti sa mukha ni Leon. Bahagya siyang tumango at mahinahong sumagot. Oh, sige, salamat. Maingat niyang ipinasa ang kanyang maliit na anak sa maid. Pagkatapos, sabik siyang tumingin habang unti-unting inilalayo ng maid ang bata. Patuloy niyang sinundan ng tingin ang kanyang anak. Nang tuluyang mawala ang maliit na bata sa dulo ng koridor, saka lamang muling nakapag-focus si Leon sa paligid. Naghanda na si Leon na umalis sa maingay na bangkot. Ngunit bago pa man siya makagawa ng isang hakbang, naamoy niya ang matapang na amoy ng alak. Mukhang lasing na talaga si Rosvisa.
Sa totoo lang, may dala pa siyang isang malaking bar ice ng alak sa kanyang kamay. Pasuray-suray siyang lumapit kay Leon. Pagdating sa harap niya, iniabot niya ang bar ice. Malabo ang kanyang mga mata habang tinanong niya ito. Gusto mo nang inumin? Bahagyang umiling si Leon. Kalmado at maayos ang kanyang ekspresyon habang magalang ngunit direkta niyang tinanggihan ang alok. Salamat pero hindi ako umiinom. Nang tanggihan ang alok niya, agad na umirap at nagmukhang inis si Rosvisa. Para siyang isang maliit na isdang coffer na biglang nagalit. Puno ng yabang at katigasan ng ulo ang kanyang mukha. Dahil na rin sa lakas ng alak, agad siyang bamulong. Ayaw mong uminom. Kung ganoon, ako na lang ang iinom. Napansin ni Leon na halos hindi na siya makatayo ng maayos. Malabo na rin ang kanyang mga mata. Alam niyang tuluyan ng nolasing ang queen. Kaya mabilis siyang lumapit at hinawakan siya upang hindi matambak. Sa mainit at malumanay na boses, sinubukan niya itong pagsabihan. Lasing ka na, bawasan mo na ang pag-inom. Sa puntong iyon, halos wala na sa tamang pag-iisip si Rosvisa. Dalawa na ang nakikita niya sa bawat bagay na kanyang tinitingnan. Pasuray-suray siyang nakatayo habang mabagal at malabo ang kanyang pagsasalita. Hoy, bakit ka pa rin gumagalaw-galaw? Umayos ka nga at tumayo nang hindi gumagalaw. Napatawa na lamang si Leon nang walang magawa. Wala na siyang ibang magagawa kundi hawakan ng maayos ang lasing na queen. Puno ng pag-aalala at halong amusement ang kanyang mga mata habang napabuntong hininga siya. Ikaw ang gumagalaw-galaw. Ang dami mo bang nainom? Umupo ka muna rito at magpahinga para mawala ng kaunti ang tama ng alak. Sa sobrang kalasinggan ni Rosvisa, matagal nang nawala ang dignidad na karaniwan niyang ipinapakita bilang queen. Kung ano-anong kakaibang bagay ang pumapasok sa isip niya. Dahan-dahan siyang yumuko sa isang tabi habang nakatitig ng walang direksyon sa harapan. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita na parang nakagawa siya ng napakalaking discovery. Sa tingin mo, hindi naman ganoon ang itsura niya. Nang makita ni Leon kung gaano siya ka-childish at ka-cute habang lasing, hindi niya napigil ang sabayan ang kakaiba nitong imahinasyon. Napansin ni Rosvisa na talagang naintindihan ni Leon ang iniisip niyang kalokohan. Agad siyang tumawa ng malakas. Naging parang 2 buwan ang hugis ng kanyang mga mata habang puno ng inosenteng saya ang mukha niya. Hihi, talaga namang genius ka. Ngunit habang tumatawa siya, biglang umangat sa ibabaw ang lahat ng pagod, pressure, at bigat na matagal na niyang kinikimkim bilang queen. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng malungkot at tila nagtatampong ekspresyon. Mahina at parang batang nagrereklamo ang kanyang boses. Hindi pala masaya maging queen. Nang makita ni Leon ang bihira niyang pagpapakita ng kahinaan, sinadya niyang asarin siya sa pabirong paraan. Kung hindi masaya, bakit sineseryoso mo pa rin? Kung ganoon, ibigay mo na lang sa akin ang throne. Ako na ang magiging boss ng Silver Dragons para sa iyo. Ano sa tingin mo? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, agad siyang pinutol ni Rosvisa. Nawala ang inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. May bahagyang lungkot at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Ang throne ay isang kulungan. Kapag umupo ka rito, hindi na sa iyo ang buhay mo. Ngunit sandali lamang tumagal ang lungkot na iyon. Agad na bumalik ang pride at sense of duty na malalim nang nakaugat sa kanyang pagkatao. Muling naging matatag at seryoso ang kanyang mga mata. Pero mananatili pa rin ako sa loob ng kulungang ito. Gagawin ko ng maayos ang lahat ng tungkulin ko. Dahil ako ang pinakamagandang queen sa buong mundo. Obviously, pagkasabi niya noon, bigla siyang humarap kay Leon at lumapit. Nawala na ang nakakatakot at marangal na aura na karaniwan niyang ipinapakita bilang queen. Sa halip, para siyang isang batang babae na gustong makatanggap ng papuri. Kumikinang ang kanyang mga mata habang seryoso siyang nakatingin kay Leon. Leon, sabihin mo sa akin, ako ba ang pinakamagandang queen? Dahan-daang ibinaba ni Leon ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ni Rosvisa na naghihintay ng sagot. Magaan, tapat, at seryoso ang kanyang tingin nang isa-isa niyang sabihin. Oo, ikaw ang pinakamagandang queen. At ang pinakamagandang queen ay nararapat magkaroon ng pinakamalakas na captive. Perfect. Pagkarinig ni Rosvisa noon, agad na umangat ang mga gilid ng kanyang labi. Lumawak ang kanyang ngiti at naging proud na proud siya sa sarili. Pagkatapos, may kaunting yabang siyang nagsalita.
Pero ang captive ko ay talagang kahanga-hanga. Dati, akala ko nagyayabang ka lang. Agad namang naging proud si Leon. Itinuwid niya ang kanyang katawan, itinaas ang dibdib, at nagyabang. Of course, akala mo ba nakuha ko lang ng basta-basta ang title na Strongest Dragon Slayer? Opisyal na kinilala ng Empire ang title na iyon. Agad nang umisi si Rosvisa. Puno ng pang-aasar ang kanyang mga mata habang bigla niyang inilabas ang isang lumang bagay na matagal na niyang gustong gamitin laban kay Leon. Pero 3 taon na ang nakalipas, nahuli pa rin kita. Sup, agad na mula sa hiya si Leon. Mabilis siyang nagsimulang magpaliwanag. Iyon ay dahil pinagtaksilan ako noon. Kung hindi nangyari iyon, matagal ko nang. Ngunit hindi siya hinayaang makatakas ni Rosvisa. Malaki ang kanyang mga mata habang patuloy siyang nagtatanong. Matagal mo ng ano? Biglang natigilan si Leon. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga salita pero hindi niya mailabas. Sa huli, napilitan siyang gumawa ng palusot para mailigtas ang kanyang pride. Noong panahong iyon, magkaaway pa tayo. Sa loob-loob ni Leon, hindi niya maiwasang magreklamo. Kakaiba. Bakit hindi ko masabi kahit nasa dulo na ng dila ko? Posible bang naging malambot na talaga ang puso ko para sa Dragon Woman na ito? Bahagyang lumapit si Rosvisa. Diretsyong nakatingin sa kanya ang kanyang maliwanag na mga mata. May halong pang-aasar ang kanyang boses habang mahina niyang sinabi. Ibig mong sabihin, hindi na tayo magkaaway ngayon. Matigas pa ring tumanggi si Leon na magpatalo. Pinilit niyang maging kalmado habang sumagot. Magkaaway pa rin tayo. Nagkataon lang na sabay nating pinapalaki ang 3 nating anak sa ngayon. Iyon lang. Pagkasabi niya noon, biglang umabot si Rosvisa. Mas mabilis kumilos ang kamay niya kaysa sa kanyang isip. Agad niyang hinawakan at kinurot ang pisngi ni Leon. Mahigpit ang pagkakahawak niya kaya nahila at namaga ang pisngi ni Leon. Napakunot-nguo si Leon dahil sa sakit at agad na nagreklamo. Aray, bitawan mo na. Pero buong yabang na itinaas ni Rosvisa ang kanyang baba. Walang balak umatras ang kanyang attitude. Hindi kita bibitawan. Maliban na lang kung aaminin mong captive kita. Hindi rin naman basta nagpapatalo si Leon. Agad siyang gumanti ng walang bahid ng kahinaan. Talaga bang kinurot mo ako? Bitawan mo ako. Hindi. Ikaw muna ang bumitaw. Sa isang tabi, masayang kumakain ng barbecue si Sherry kasama ang kambal na magkapatid. Habang kumakain, pinapanood niya ang 2 taong ito na para bang mga batang nag-aaway. At ang mas nakakatawa, 3 anak na ang mayroon sila. Ngunit kung mag-away sila, para pa rin silang 2 batang ayaw magpatalo. Wala nang ibang magawa si Leon kundi muling makipagkompromiso. Bibilang ako hanggang 3, sabay tayong bibitaw. Nag-isip sandali si Rosvisa bago sumagot. Sige, sabay silang nagsimulang magbilang. 3, 2, ngunit nakakagulat na nang matapos ang countdown, pareho pa rin silang matigas ang ulo. Wala ni isa sa kanila ang gustong magpatalo o unang bumitaw. Patuloy pa rin nilang kinukurot at hinahawakan ang isa't isa. Walang gustong sumuko. Napatawa ng bahagya si Leon habang walang magawa. Ngayon, totoong bibitaw tayo, okay. Muli silang sabay na nagbilang. 3, 2, 1. Sa pagkakataong iyon, sabay na rin silang bumitaw. Pero parehong halatang ayaw nilang gawin iyon. Kapwa sila tumingin sa ibang direksyon habang may kaunting awkward na pagtatampo sa kanilang mga mukha. Sa totoo lang, kahit hanggang ngayon ay magkahawak kamay na silang nakarating sa ganitong punto at mayroon ng 3 anak, kapag nawala ang killing intent mula sa battlefield at ang bigat ng responsibilidad sa kanilang clan, nagiging parang 2 malalaking bata pa rin sina Leon at Rosvisa kapag naglolokohan sila. May kakaibang saya at simpleng init sa kanilang pagsasama. Pagkatapos ng kanilang maliit na away, unti-unti silang kumalma. Mukhang nabawasan na rin ang tama ng alak kay Rosvisa. Muli niyang inayos ang kanyang ekspresyon at nawala na ang pagiging playful niya. Bigla niyang naalala ang pinag-usapan nila kanina. Agad naging seryoso ang kanyang mga mata. Diretso siyang tumingin kay Leon at mahina siyang nagtanong. By the way, kanina, sinabi mong pinagtaksilan ka noon. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Pwede mo bang ikwento sa akin? Nang marinig yun ni Leon, biglang naging tahimik ang kanyang ekspresyon. Isang malalim at komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. Pagkatapos, unti-unti siyang nagsimulang magsalita. Medyo mahaba ang kwentong iyon.